Kaya po kayong buksan natin ang ating Bible sa Matthew chapter 7. At ating pong tatalakayin ang may kaugnayan po sa holiness. Kaninang umaga, lumago tayo sa faith. Ngayon naman, lumago tayo sa holiness. Matthew 7 verse 6. Isang pamilyar na text. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. At huwag kayong magtapo ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yuratan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapahin. Ito po ang salita ng Diyos. Nais ko pong kunin yung pong phrase, do not give what is holy. Huwag ibigay anumang banal. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na kailangan ang iyong mga tao ng kabanalan. Kung paano tayo ay banal, dapat din kami mamuhay at manatili sa kabanalan. Ngunit, batid ninyo kami po'y mga makasalanan, may hina, marupok. At sandali, Panginoon, madali kaming matukso at mahulog sa kawalang kabanalan at kasalanan. Tulungan niyo kami na managumpay sa bagay dito. Ipaunawa po na ninyo sa amin ang kabanalan para po manatili. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Alam natin ang Matthew chapter 7 verse 6, ang context dito ay babala ng Panginoon sa kanyang mga alagad pagdating po sa pagbabahagi ng gospel. Yan pong kabuang konteksto, bagamat ina-apply sa ating buhay. Pinag-iingat niya ang kanyang mga alagad na hindi makipagtalo pagdating sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sapagkat ito ay isang banal na bagay. Imbis na makipagtalo, ay dapat ipakita na ito ay ating sinasagawa. Paano paraan ibinabahagi at tayo nagpaparoon tungkol sa Ebanghelyo at higit sa lahat ang pagsasabuhay nito. So ingatan natin ang mga bagay na banal na ito'y panatilihin nating banal. So sa isang kaisipan, ang talatang ito ay mabubuo sa isang kataga o parirala na tinatawag, do not give what is holy. Huwag nating ibigay anumang banal. At dahil dito, sa pariralang ito o sa phrase na ito, sumisipol po ang dalawang tatanungan na dapat din nating matutunan at maunawaan. Higit sa lahat. Una, ano ba ang banal? At yung kalawang tanong, ano ang hindi banal? At sa dalawang bagay nito, dalawang katanungan ito, ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng liwanag kung paano tayo mamuhay at paano tayo umiwas sa hindi kabanalan at sa kabanalan. Unahin natin, ano ba ang banal? What is holy? Alam natin, marami tayong paliwanag dyan. Pero tignan natin kung ano makikita natin sa holy pagdating sa banal na kasulatan. Like for example, ating buksan muna ang Exodus chapter 3. Noong si Moises ay nagpunta sa bundok para magpastol ng mga tupa ng kanyang biyanan si Jethro. Napansin niya doon sa itaas ng bundok na mayroong nagliliyak. At sa kanyang pag-uusisa, curiosity, pinuntahan niya ito. At pagkatapos na nakita niya ang isang puno, isang bush kung tawagin, na nagliliyak pero hindi natutuko. Hindi nasusuno, pero nagliliyak. Kaya ang ginawa ni Moses, lumapit siya upang magsiyasat. Alamin niya kung ano ba ang nangyayari, anong kababalaghan ito. Pero nung siya'y papalapit, may narinig siyang tinig at mayroong babala sa kanya.
Basahin natin kung ano yun, verse 5. Exodus chapter 3, verse 5, ganito ang sabi. Then he said, "Do not come near here, remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground." Sabi ng Panginoon, Moises, Moises, sabi ni Moises, "Opo, Panginoon, ano po yun? Huwag kang lumapit dito." Now, take note to sa salita, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalyas mo. So, kung makita natin, huwag kang lumapit sa lugar na ito, pero kung lalapit siya, hubarin mo ang sandalyas mo sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Mayroon bang banal na lupa? Nagiging banal ang lupa dahil ito ay nasa presensya ng Diyos. At mapapansin natin kung ano sinabi ng Diyos. Huwag kang lumapit dito sa pagganito sa Kanya, sapagkat yung kinatatayuan mo ay banal. At dapat mong alisin ang iyong sandalyas, pero ang sandalyas mo hindi dapat na malagay sa banal na kinalalagyan ng Diyos. So makita natin ang banal, ibig sabihin, ito ay sagrado. Ito ay presensya ng Diyos. At walang dapat na marumi, anumang bagay na dapat lumapit sa banal na kinalalagyan ng Panginoon. Muli itong tinuro ni Esteban sa Acts chapter 7. At binigyan ito ng halaga sapagkat ang mga tao sa kasalukuyang iyon, mga relihiyoso, pagdating sa pangangaral at pagdating sa pagpapalugod tungkol sa Diyos, wala silang respeto sa banal na presensya ng Panginoon. Kaya inulit niya, ang sabi sa Acts 7:33, at sinabi kanyang Panginoon, alisin mo ang mga sandalyas na sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Na pag sinabing kinatatayuan, andun ang presensya ng Diyos, nandun ang Diyos. Kung ating titignan ang Hebrews chapter 12, verse 14, at sabi ng salita roon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya, kayo ay makipagkasundo sa kapwa-tao at ng kabanalan, sapagkat kung walang kabanalan, hindi ninyo makikita ang Diyos. Kung ating titignan yung tatlong talatang ito, nagpapatunay na ang kabanalan o holiness ay presensya ng Panginoon, sagrado ito, at dapat irespeto at dapat kilalanin ang kaibahan nito sa mga bagay sa paligid. Magkahiwalay po ang bagay na hindi banal at ang banal. Para makapasok sa banal, dapat mayroong paghihina. Now, dumako tayo sa Hebrews 12, nang sabi roon, kung walang kabanalan, hindi sino man makakita ng mukha ng Diyos. Tumutukoy ito sa mga tao na kung hindi siya banal, hindi niya makikita ang Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, anong banal? Ito'y tumutukoy hindi lamang sa Ebanghelyo, kundi mismo sa mga Kristiyano. Okay? Kung ikaw'y Kristiyano, banal ka. Kung ikaw'y mananampalatayang totoo, banal ka. Sapagkat, tatlong bagay po makikita natin tungkol sa Kristiyano. Kristiyano ay tinagurian o tinawag na banal sa banal na kasulatan. Pag sinabi pong Kristiyano, ibig sabihin in general, lahat ng mananampalataya na nagkatipon, banal sila. Bakit? Basahin natin ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Ganito ang sabi. Hindi ba ninyo, ang kausap nito ni Pablo, sumulat siya sa mga mananampalatayang nagkakaisa sa isang lokal na iglesia. Tulad ngayon, mayroon tayong tinanggap
na bagong miyembro dito magtatapos ng 2015, ngayon naman sa pagpasok ng 2016, mayroon na naman. Sila po ay kaisa sa mga Kristiyano o lokal na iglesia. Ganito sabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang dumiba sa templo ng Diyos, ang tao ito ay gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templo nito ay kayo. Now, remember yung kayo, you sa English, plural, kayo, hindi single. Kaya yung salita rito, ang sino mang gumiba ng templo ng Diyos, gigibain din ng Diyos. Kadalasan ng application natin ito is personal or individual. Wala pong sinabi ng ang Diyos dito ng sino bang gumiba ng iyong katawan, gigibain ka rin. Well, talaga, consequent, pag ikay nag-iinom, talagang ikaw rin gigiba na iyong sariling katawan. Yun ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, na tayo katawan natin ay templo. Pero tinutukoy ito, mga Kristiyano, sa in general. Kapag ka ang mga Kristiyano nagkaisa, kung tawagin niyang iglesia, banal kayo sapagkat nananahan ang Diyos sa inyo. Kaya sino mang manira sa iglesia niyan, hindi magtatagumpay kung sinong iglesia. Sinong iglesia na nanira sa iglesia ng Panginoon, sisirain din sila ng Panginoon. Kaya, huwag kayong matakot kung mayroong maninira sa inyong sino mang tao na kayo dyan, wala kayong Kristo. Kinakalaban nila ang Diyos, hindi tayo. Ngayon, ang sinasabi dyan, ang mga Kristiyano ay banal. Sapagkat ang mga Kristiyanong nagkakaisa, ngayon, tahanan ng Espiritu Santo. Kung paano yung burning bush ng presensya ng Diyos na sa kanya at nakikita sa magitan ng apoy, ganon din ang Panginoon na nananahan sa atin sa mga Kristiyano, bagamat walang nakikita, pero sinabi rito, tahanan kayo ng Diyos. Sa makatwid, banal ang ating paligid. Sa tuwing nagkakasama ang mga mananampalataya, yung kinatatayuan nila ay nagiging banal dahil ito'y templo ng Diyos. Kaya ang iglesia, hindi yung building, hindi yung bahay, kundi yung mga taong nagkakatipon. Ang tawag dyan ay banal. Sino man magtangka na sirain ang templong ito, mananagot sila sa Panginoon. So makita natin, ang tinutukoy pala ngayon na banal ay Kristiyano. Noong araw, lupa, templo. Pero ngayon, tao, mga lupon ng mga tao. Ikalawa, anong banal? Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano ay piniling maging banal. Okay? Yung una, Kristiyano ay tinawag na banal. Ikalawa, ang Kristiyano ay piniling maging banal. Ephesians 1:4. Ganito ang sabi. Ayon sa pagkakapili niya sa atin, now, ganda naman, no? Bagamat pwedeng i-apply ito sa individual, salvation kasi individual, pero ang konteksto rito nasa loob ng iglesia, kaya atin. Ayon sa pagkakapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang Kristiyano ay pinili na maging banal. Kaya po napakasarap po mapabilang sa isang totoong iglesia na nagtuturo ng tamang aral, tamang doktrina, at hindi po puros palakpakan, hiyawan, kantahan. Kailangan po ang salita mismo ng Diyos sapagkat sa magitan ng salita ng Diyos, nalalaman natin ang katotohanan, kaya napapalaya tayo sa mga maling paniniwala sa ating kapaligiran. Ang mga Kristiyano daw po ay pinili before the foundation of the world. Ganun po magpili ang Diyos ng maliligtasin. Upang sila ay magkaisang magtipon para sa anong layunin? Para sa
kabanalan at walang kapintasan. Yan, dalawang grade po ang ating makikita sa talatang ito, Ephesians 1:4. First grade is great choosing. Dahil ang great choosing nangyari before the foundation of the world. And secondly, great purpose. Ano po yung purpose dito? To be holy and without blame. Kaya makikita natin, ano bang holy? Kristiyano ang holy. Kristiyano ang holy. Ang banal. Well, totoo, ang Diyos talaga banal. Pero ang Kristiyano ay nagiging banal sapagkat tinawag silang banal at pinili silang maging banal. At pangatlo, Kristiyano ay inutusang mamuhay ng banal. Kaya mamuhay tayong banal. Ang hiras naman ng banal. Nandito pa tayo sa lupa eh. Kailangan hindi na sumayad yung paa natin sa lupa. Hindi yun ang ibig sabihin. Masyado namang imposible yung sinasabi mo eh. Yung kailangan nakaangat ka sa lupa. Sino ba ang maaaring makagawa niya? Yung mga magic, ano, na may natataw nun? Deviation ba yun? No, umaangat ng gano'n. Ayaw ko lang kami pandaraya yun. Hindi natin gagawin yun. Kundi buhay natin maging banal. Ano na ulit yung banal? Maging separate. No? Dati kang kasama na sa mga magulong sanlibutan, pero pinili ka ng Diyos at ikay tinawag, maligtas, nahiwalay ka, ibig sabihin, binanal ka ngayon. Hindi ka nakasama ng marami, binanal ka na. Tulad noong linggo o Lord's Day, ang Diyos ay lumikha ng 7 araw, 6 na araw ka magtatrabaho, lahat ng gusto mo, pero isang araw, ihiwalay mo, ibanal mo. Ito yung para sa Diyos. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng banal. Kristiyano ay binanal para mamuhay ng banal. 1 Peter chapter 1 verse 5. Ang sabi rito, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano pong sabi? Paano daw tayo maging banal? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pag sabi po yun, tatlo na naman, di ba? Pamumuhay tayong banal sa isip, sa salita, at sa gawa. Sakop na lahat yun. Isip, sakop lahat. Salita, sakop lahat. Gawa, sakop lahat. Bakit? Dahil ang tumawag sa atin, iba na. Hindi natin pwede sabihin, mahirap magpakabanal. Mahirap talaga dahil kontra yan sa gusto mo. Pero kung susunod ka sa tumawag sa iyong banal, na ang kanyang tinuturo ay alisin ka doon sa gusto mo, ay mahirap talaga. Pero kung ang tumawag sa iyo, nagligtas sa iyo, ay nagsabi sa iyo, humiwalay ka sa mga kasalanan, sa mga gawang yan, napakadali po nun. Pero mayroon tayo kasing paniniwala, may prinsipyo tayong pinahawakan na tila pa mas magaling, kaya napakabigat po ang mamuhay ng banal. Ibig sabihin, napakabigat po mamuhay na sumusunod sa will ng Diyos. Pero ang sabi rito, because He who called you is holy, so therefore, be holy. Magagawa natin ito, bagamat hindi perfecto. Pero, mag-strive tayo to live a holy life. Sabihin, hiwalay tayo sa mga pang-araw-araw na gawa ng sanlibutan. Then, ikalawa, yun po yung holy. So, Christians are holy. Kaya tinawag nga sa 1 Corinthians, sa Ephesians, yung panimula ni Pablo, sa sulat niya, greetings niya. Ang sabi niya, akong si Pablo at si Timoteo, banal, tinawag para sa Ebanghelyo, at bumabati sa inyong mga banal sa Corinto, mga banal sa Efeso, mga banal sa Pilipos. Dahil ang Kristiyano, totoo talaga, ay banal. Mga living saints. So yon ang banal na tinutukoy sa Biblia. Banal. Hindi dalawa. Ano naman ang hindi banal? Ano naman ang hindi banal? Alam natin, halimbawa ito yung dating buhay natin, kasalanan, karubihan, at nandun ka, tinawag ka ng Panginoon, inilabas ka, banal ka na ngayon sa Panginoon, para sa Panginoon,
At yung iniwanan mo, hindi banal. Di ba parang gano'n? Hindi talaga banal. Kasi hindi sila iniwalay. Pero hindi lang po yun. Mismo sa Kristiyano, dapat malaman natin ano yung hindi banal. Now, tingnan natin ayon sa Biblia. Una, sa Old Testament, then New Testament. Word study muna tayo. Sa Old Testament, pag sinabing banal, madali salita, hindi ito pangumuson. Ano yung pangumuson sa English? Blasphemy. Hindi paglapastangan. No? So, Old Testament definition ng holy is pangumusong, paglapastangan, o di kaya walang galang. Okay? O di kaya lantaran. Nakuha nyo? Even Christian, pwedeng mamusong. Pwedeng walang respeto. Pwedeng lantaran kung gumawa ng kasamaan. Pandaraya, pananalita ng kasinungalingan. Yan ang Old Testament definition. Pero pagdating sa New Testament, sa overall na definition, unholy means kasamaan, wickedness, evil, sin, actual sin. Yung aktong ginagawa mong kasalanan. Kasi pag gumagawa tayo ng kasalanan, actually, we are rebelling against God. Talagang sadyaan natin nire-rebelde ang Diyos. Dahil alam natin hindi dapat, pero ginagawa pa rin natin. Kaya yun po ang tinatawag na unholy. So, anumang pamusong, whether Old Testament, anumang walang paggalang, anumang lantaran sa kanyang kasamaan, anumang kasalanan ginagawa na talagang sadyaan, yan po ay unholy. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa atin, be holy, for I am holy. Ang kausap niya dito, Kristiyano eh. Hindi non-Christian. Kristiyano ang kanyang kausap. Kaya bilang Kristiyano, nasa panig tayo ng tama. Okay? Bilang Kristiyano, nasa panig tayo ng Diyos. Nasa panig tayo ng banal. Kaya dapat tayo namumuhay sa banal. Sa mga tweet, ang sabi ng Lord kay Moses, Moises, huwag kang lumapit. Kubarin mong sandalyas mo dahil ang tinatapakan mong lupa ay banal na lupa. Kailangan nating i-acknowledge what is holy and what is not. Kailangan natin ma-recognize ano ba yung hindi ko dapat gawin at dapat kong gawin. Ano ba yung masama at ano ba yung mabuti. Ano ba yung tama at ano yung mali. Yun ang unholy. So therefore, kung tayo po ay banal, ang utos sa atin ng Diyos, be holy, for I am holy. Dahil tayo po ay nasa panig ng katwiran. So therefore, kung tayo nasa panig ng Diyos, dapat tayo mag-draw ng demarcation line. Ano ibig sabihin ng demarcation line? Hangganan. No? Pag gumuhit ka, di ba pagka, yung halimbawa sa Biko, no? Kayo magkakapatid, dalawa kayo, isang kawaling Biko, tingin ko yan, ay hindi, diba magguhit tayo. Itong guhit na ito, yan ang palatandaan na, sa iyan, akin to. Huwag ka na magpas dito, hindi ako lakpas sa'yo. That is demarcation line. Mayroong palatandaan, may pagkakilanlan, mayroong limitasyon, mayroong boundary, ibig sabihin po. So, because we are Christians, we are in the sight of God, which is na holy, dapat tayo maging holy, magkaroon tayong demarcation line sa ating buhay. Alam natin dapat kung ano yung tama at mali. Dapat nating malaman. Yung ibig sabihin ng Panginoon, be holy, for I am holy. Magkaroon tayo ng pagkakaiba. Kilalanin natin to. Tingnan nyo ang sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 6 to 8. Ito yung mga demarcation line na tinuturo ni Pablo sa mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, verse 6, nalalaman natin
ng ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. Patay na yung dati nating old self, old man. Upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa. At upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumampalataya na tayo na mabubuhay ding kasama niya. So therefore, simula nang sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo, kasama kang namatay doon sa krus na babae. At yung katwiran ni Kristo nakabigay sa atin. Sapagkat kung tayo po ay kasama ni Kristo, dapat tayong nabubuhay para kay Kristo. Tulad kanina, ipinakita, tinuturo ni Sister Rose, kasi namatay na sa kanyang old life, old self. At ito'y pinadaan sa pamagitan ng bautismo. Sapagat ang bautismo, ito'y larawan ng kamatayan ni Kristo na siya'y nilibing, pero muli siya nabuhay. Glorious body. Ang sinong sumampalataya rin, at siya ay nakiisa kay Kristo, sa pamagitan ng bautismo, ibig sabihin, kanyang pinapaluto, ako'y namatay kasama ni Kristo, pero ngayon nabubuhay ako bilang isang bago. Kaya yung old life mo, hindi ka dapat paalipin. Kundi paalipin ka ngayon sa bagong buhay mo kay Kristo. Mayroon ka ng guhit, mayroon ka ng boundary sa old life, old self, and new self. Yung sinasabi ni Pablo ito sa Romans 6, verse 6 hanggang 8. Again, tingnan natin sa verse 12 naman hanggang 13. The same book, Romans 6, sa 12 and 13. Kaya sabi rito, kaya't huwag ninyong paghaliin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Now, sabi nito ni Pablo, ngayong ikaw ay Kristiyano na. Okay? At ang luma mong pagkatao kasamang namatay kay Kristo, ang buhay mo ngayon ay bagong buhay. May kamatayan pa rin yan. Pero bagong buhay. May kamatayan pa rin pagdating sa kasalanan. Kaya ang sabi dito sa verse 12, kaya't huwag paghaliin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Ito yung bagong buhay natin. May kamatayan yan. Upang masunod ang mga paglasa. Dahil yung kasalanan, dapat kulang yan sa luma mong pagkatao na kasama nung namatay ni Kristo. Yung bagong mong buhay ngayon na may kamatayan, ito'y para sa Diyos. Ang sabi nga ni Pablo sa Galatians 2:20, ang sabi, it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that is now, that I have, I live in the faith. I live by faith in Christ Jesus who loves me. Yung sabi, yung bagong buhay natin yan, hindi na ito yung dating buhay. Patay niyo yun, kasama ni Kristo. Kaya itong buhay natin ito, huwag mo ipalitin sa anumang kasalanan. Dapat magkaroon ka ng demarcation line. Wala ka ng karapatan sa akin sa bagay ito. Kaya ito ang kabilin-bilinan ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Moises, utos sa mga Israelites nung sila'y makalayo na sa Egypto. Hiwalay na sila sa Egypto, ngayon sila nasa bagong buhay, pero nandun pa rin ang kasalanan sa kanilang kapaligiran. Kaya ang sabi ni Moises sa kanila, Leviticus 10:10, tingnan na sabi. Sa Leviticus 10:10, ang sabi, inyong lalagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan, ang marumi at ang malinis. Anong sabi doon? Dapat may demarcation line. And so as to make a distinction between the holy and the profane, the common things, and between the unclean and the clean. Sabi ni Moses, ngayon kayo'y malaya na sa Ehipto, hindi na kayo alipin ng Ehipto, nandito na kayo sa bagong buhay. Bigyan nyo ngayon ng palatandaan, pagkakaiba, yung mga bagay na banal at sa mga pangkaraniwan. Ito po ang inuutos sa atin, be holy, for I am God. Mga kapatid,
paano tayo lalago sa kabanalan kung ang tingin natin sa lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo ay walang pagkakaiba sa ating pamumuhay bilang banal at binanal ni Kristo. Akala natin, pwede natin kainin ang lahat ng ganda sa mundo. Diba? Pag ikaw ay isang high blood, bibigyan ka ng patandaan ng doktor, hindi mo kakainin ito. Kasi pag kinain mo ito, tataas ang presyon mo. Ma-hospital ka na naman. Tandaan mo, pagtakbo sa emergency, 10,000 agad yun. Pero, ayaw mong maniwala. Masarap ito no? Tinitignan mo pa rin yung pagkain yun na gusto mong kainin ay pwede pa rin sa kaiba mong katawan ngayon. Hindi na. Pag yung kinain mo, tiyak, bagsak ka. Ganun din sa buhay natin. Kung ang mga buhay na yan nung araw ay ginagawa mo, ngayon huwag na. Kasi sasama ka lang. Magiging masama ka, magiging evil ka o masama sa paningin ng Panginoon. Maglagay ka ng demarcation line. So, kung mayroon tayong demarcation line, huwag burahin. Huwag natin burahin ang boundary na yan. Huwag burahin. Tingnan nyo, sabi sa Ezekiel 22:26. Paalala ko pala sa inyo, marami po tayong text titignan dahil topical po tayo. Dito expository. Dito nag-stick lang sa isang base. Tingnan natin ang buong kasulatan. Ano sinasabi pagdating sa Pauline? Sa Ezekiel chapter 22:26, ano sinasabi dito pagdating sa demarcation line? Ganito sabi, ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa ating mga aral at nilapastangan ng ating mga banal na bagay. Sino nga yung pari? Nalala niyo Sunday? Okay. Yan ay tumutukoy sa mga mananampalataya, Christian. Before, sila yung mga Levites, mga pinili. Sino nga yung pinili ngayon sa mga New Testament? Ang Christians. Okay. Yung mga pasiaw, yung mga parian ito ba? Yung mga pasaway itong mga paring ito nung araw. Walang pagkakaiba rin sa mga Kristiyano. Pasiaw pa rin, pasaway hanggang ngayon. Kaya sabi, ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral at tinapastangan ng aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. O ang kanilang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis. At kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Now, dyan po sa ating text, ating i-expound yung sinabi dyan. Paano nalapastangan ng Diyos dito? Unang-una, nalapastangan ng Panginoon sa pagitan ng pagbibigay karahasan sa kanyang aral. Pag sinabing karahasan, ibig sabihin, binabaloktot nila ang aral ng Diyos. Binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Nanangatwiran sila na mas tama ang katwiran ng tao o tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Panginoon. At yung katwiran ng tao o tradisyon ng man, ginagawa nilang batas na higit pa sa batas ng Diyos. Galatians 1:6-7, itong problema doon sa Galatian Ang sabi sa Galatians chapter 1:6, sabi ni Pablo, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, there's only one gospel, ang sabi niya. Pero, mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. No, kapag ka ang isang mangangaral o isang tao, Kristiyano, na ang isang salita ng Panginoon bagamat kahit elementary ay maunawa ang ganito sinasabi, para lang masunod yung kanyang layunin na paniwalaan siya sa kanyang kamalian, babaloktutin niya ito. Pagkaganda niya, iyan po ay kalapastanganan sa aral ng Diyos. Ito yung isang uri ng pagbura ng demarcation line. Paglapastangan sa aral ng Panginoon.
pangangatwila ng pagbubuluktot, di ba? Tayo lang, para lang paniwalaan tayo sa katwiran natin kung bakit hindi natin nagagawa isang bagay tungkol sa Diyos, eh marami tayong katwiran. Hindi kasi ganito naman eh, ako naman ito siya eh, di ba? Marami tayong katwiran. Pero yan ay isang pagbura ng guhit ng pagkakaiba na mabuti mo sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi pinalalakas ng Diyos yan. Huwag niyong ibahin ang kahulugan ng salita ng Panginoon para lang lumusot ang inyong katwiran. Huwag niyong gamitin ang grace. Gagamitin natin ang providence para lang may lusot natin yung ating maling katwiran. Kaya hindi mo nagagawa isang bagay na alam mong kalooban ng Diyos na dapat mong gawin. Galatians 1:8-9. Ano sabi sa verse 8? Continue natin. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ibang kahulugan, binabaluktot, ay hayaan siyang masumpa. Let him be accursed. Sumpain ang ganun tao na nangangatwiran na binabaluktot ang malinaw na utos ng Diyos o kalooban. Verse 9, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. Napaka-bigat pong kaso ito, yung magbibigay ka ng ibang kahulugan sa salita ng Diyos para lang may lusot ang iyong katwiran. 2 beses inulit ito, let him be accursed, anathema. Mabigat po yun. Ibig sabihin, hindi pinalalakpas ng Diyos na tinitwist ang kanyang salita. One way of erasing the demarcation line ay yung gawing karasan ang kanyang aral. Ikalawa, isang paraan ng pagbura ng kalooban ng Diyos o demarcation line, yung kawalang respeto sa mga banal na bagay ng Diyos. Sa palagay nyo, ano yung mga banal na bagay ng Diyos na ating tinatamasa para sa ating ikilalago at katitibay sa buhay pananampalataya? What are those? The means of grace. Hindi natin nirespeto. Di ba? Marami pong ganun na mananalangin, Panginoon, tulungan ito ni personal devotion, but never in this life, nag-personal devotion. Panginoon, tulungan na kami, mahalin namin ang mga gawain ninyo, na sana, Panginoon, kami po, tulungan mo kami, na kami po ay makadalo sa iyong mga gawain, pero hindi nagagawa. Disrespect the holy things of God. Tingnan nyo sa Malakay chapter 3, verse 13 to 15, hoping na ito ang ituturo ulit ni Pastor Alex next Sunday. Yan yung katwiran ng mga pari dito pagdating sa gawain sa Panginoon. Malakay chapter 3, verse 13 to 15. Ang sabi dito ng Panginoon through Malakay, ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya naman inyong sinasabi, paano ka nagsasalita ng laban sa iyo? Paano kami nagsasalita ng laban sa iyo? Verse 14, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ha? Walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Anong aming pakinabang sa pagpapad natin sa kanyang utos? O sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon ng Marumbo? Verse 15, ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutokso ng Diyos, sila'y nakakataas. Nagsabi nila, makinabang naman kung atin tayo atin, kung maglingkod sa Panginoon. Aba, hindi rin mga tao hindi lang sumasamba o hindi naglilingkod, bakit yung mayaman? Nakakapagod na maglingkod. Disrespect to the holy things of God. Kapatid, yan po ay pagbubura noong palatandaan natin kung ano yung mabuti
At tama, banal at hindi banal. At ikatlo, na pagbura ng demarcation line ay yung hindi pagkilala sa banal at sa pangkaraniwan. Nabasa natin kanina doon sa Leviticus. Mga tao ito, mga pare, hindi nila naalam po, hindi nila binibigyan ng halaga ang pagkakaiba ng holy things at common things. Isaiah 5:20, ang sabi rito ni Isaiah, kabag-habag sila na tinatawag na mabuting masama. Dahil hindi na nila ma-recognize, hindi nila makita ang distinction ng what is good and what is bad, what is wrong and what is right. Kaya nangyari, yung wrong nagiging mabuti at yung mabuti nagiging wrong. Kaya sabi rito, kabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ano sabi dyan? Kabag-habag sila. Ganun ba tingin natin sa mga bagay na banal? Tinutuloy natin ang pangkaraniwan na lamang ang banal. Pareho na lang sa pang-araw-araw natin ginagawa. Then pang-apat, ito yung pagwawalang halaga sa araw ng Sabat. Pagwawalang bahala sa araw ng rest, kapahinaan. Isaiah 58, verse 13 to 14. Ito po ang aklat na kung saan galit na galit ang Panginoon dito sa kanyang mga bayan na nagwawalang pahalaga. Sila ay nagpa-fasting, nagpapakumbaba raw, pero wala silang katarungan. Kanilang sinasamantalang mahihina, kanilang pinahirapan ang mga aba. Pagkatapos, pagdating sa Sabat, bagamat nandun sila, nanginginig sila ng Sabat, pero iba yung kanyang ginagawa. At ito ay naglalarawan sa ating panahon na ngayon ang Sabat ay part ng Christian liberty. Kung anong gusto mong mangyari sa Sabat, ay wala kang pakialam. Pero napakalinaw po sa utos ng Panginoon. Kaya sabi dito, sa Isaiah 58 verse 13 to 14,